and welcome. Welcome back sa inyong lahat dito mga collective. Kamusta kayong lahat dito? And I do hope nag-enjoy kayong lahat, no? So far, lalo-lalo na bakasyon dito sa Amerika. Enjoyin ang bakasyon bago yung pasukan ng mga bata, no? And ano sa mga sa Pilipinas naman ay start na ng school ng mga bata. So, I know busy kayong lahat dito, ano, mga kapatid. And thank you sa mga nabigay oras para pakinggan or mapanood ang mga reading ko. Sa mga sumusuporta, maraming salamat po. Ako po ay natutuwa sa inyong lahat. At nararamdaman ko pagmamahal ninyo. Salamat po talaga mga kapatid. So, ang reading nito kapatid is, ito yung usap-usapan ng mga tao. Yeah. Ito yung usap-usapan ng mga tao behind your back. So, welcome back. Welcome back sa inyong lahat dito. And welcome sa mga cross-watchers. Alamin natin kung ano yung usap-usapan ng mga tao sa inyo. Kasi meron sa inyo dito, alam mo na pinag-usapan ka. So, update naman tayo ngayon. Alright, Spirit Angels, ano yung usap-usapan ng mga tao sa mga collective behind their back? Oops. Wow. Kung ikaw ito nagtatrabaho sa DH, katulong, yes. Labor. Nag-usapan ka dito. Meron ditong, okay. Pinag-usapan ka dahil, grabe, no? Meron itong naawa sa inyong sitwasyon. Kaliwat kanan siguro ang trabaho mo, ano? Lahat-lahat. Hirap na hirap ka, physically, emotionally, mentally. And, yeah. I'm sorry guys, ha? Ang daming energy na kukuhanan ko dito. Hold on. Pasensya na guys ha sa ingay. Yung kapitbahay namin. Lagi naglilinis sa labas. Cutting grasses. And lately kasi malakas yung ulan. O laging umuulan dito lately. So kaya yung mga halaman agad-agad tumutubo. So they keep the neighborhood clean. Or their yard. Kasi pagka hindi na linis yung yard or yung harap ng bahay, may mga fines, may mga bayarin, may mga charges ng mga HOA. So, yeah, back to reality tayo. So, pinag-usapan ka ng mga tao, mga kapatid, dahil nakitaan ka nila na kung magtrabaho ka, ito grabe ka kung magtrabaho. Siguro, maliit lang ang kita sa inyo. Yeah, I'm sorry. Nalulungkot. Nakitaan ng mga tao na nalulungkot sila sa buhay mo, sa experience mo, sa sitwasyon mo. Whenever you are, siguro mga DH, no? Nasa ibang bansa ka siguro ngayon, katulong, naglilinis ng bahay, serving, no? Nagsiserve ka sa mga amo mo. Yeah, siguro pinag-usapan ka rin ng katrabaho mo. Okay. Pinag-usapan ka siguro dahil I'm getting like slow. Yeah. Yung galaw mo, hindi mabilis. Para bang sinasabihan ka siguro nila na bilis-bilisan mo naman. Tuloy ang mga client natin, ang mga gawain, no? Gawain bahay, linisin, mga trabahuin, nagtambakan na dahil sa ano bang Tagalog sa slow? Ano ba 'yan? Mahina, no? Siguro napakamahina mo. Mahinain ka din siguro. Or siguro in general, ano, yan siguro talagang pinag-usapan nila dahil pagka nasa trabaho ka, no? You're taking your time. Kaya tuloy sila nang gagalaiti yung iba dito. I'm sorry ha. Ikaw naman, siguro napapansin nila na alam naman nila na may mga problema ka, no? Lahat naman kayo Sabihin natin, lahat naman tayo may problema sa pamilya, sa pera. Pero dapat talaga pagdating sa trabaho, focus. Siguro napansin nila mga kapatid na tulalay, no? Natutulala ka siguro minsan at napapansin nila kung ano na naman ang pinag-iisip mo ngayon. Ano na naman itong dinadrama-drama mo ngayon. Basang-basa nila kapatid, napapansin nila kung yung mga galaw mo. Yeah. Kasi siguro hindi siguro nila sanay, no? Hindi siguro sila sanay kapatid na pag nakikita kang malumanay, not active. Siguro hindi maganda pakiramdam mo, kaya siguro tuloy pag-uusapan ka. Ano kaya ito si collective? Bakit parang matamlay? Bakit walang gana sa buhay? Siguro may sakit ka, may dinadamdam ka,
And behind the scene, yung iba dito, hindi nila alam eh. Yeah. Kasi ang gusto nila, pagdating sa bahay, no, o trabaho, dapat aktibo. Tuloy na pag-usapan kanila na bakit ang ano mo, mahinhin or mahina ka ngayon. Malumanay ka ngayon. Yeah. Siguro, alamin natin, ano bang dinadamdam ni Collective? Spirit Guardian Angels. Kasi marami dito hindi nila alam eh. Hindi nila alam kung bakit matamlay. Mahina ka kung gumalaw. Sumayaw na lang kaya kayo mga kapatid ng Totoy Bibo. Pang-exercise ano. Para bumilis-bilis din yung ano. Ang inyong galaw. Sayaw-sayaw na lang. And that could be also the message for yung mga kapatid ano. Pagka ikaw ay matamlay, magpatugtog ka na lang para dagdag pampagana ng energy ano. Pampasigla ng energy. Ganun lang siguro sa inyo. Yung iba dito na parang bored, siguro sa trabaho, boring, walang music, walang pampakilig, or I don't know, siguro minsan parang bad trip ka, maraming bayarin, problema. Pero pagka andyan yung music, nawawala yung problema. Nadidistract ka. So, nakakaroon ka ng energy na focus ka sa ginagawa mo. So, dapat ganun na lang kapatid. Makinig na lang ng music. Music is the key para magbigay ng lakas loob or energy, no? Na para maging malakas ka lalo or maging aktibo. Or Spirit Angels, ano bang dinadamdaman ni Collective? Ano bang dinadamdaman ni Collective? Bakit ba marami siyang iniisip na yun? Anong dinadamdam ni Collective? Judgment. Siguro, dinadamdam mo na wala kang, I don't know, maybe you've been waiting for phone call, communication. Yung iba dito, meron naman ditong kinakarma. Yeah. Kinakarma sa sitwasyon mo ngayon. Whatever it is, problema. Kinakarma ka siguro sa pera, or kinakarma siguro energetically, I don't know, part of your situation kung, siguro sakit. Kung siguro kayo ay nagkasakit, no, mga kapatid, I'm sorry ha, hindi lahat pari-parehas ng energy or ng situation. Collective reading ito, paalala ko lang ulit, kunin nyo lang kung saan kinaayon. Skip nyo na lang kung hindi nyo naintindihan or hindi nyo gets itong nababanggit ko ano. Kung gets nyo yung iba, feel na feel mo, resonate sa inyo, then that will be you. So, yung iba dito, minsan parang malumanay ka, parang ang dami mong iniisip, sabihin natin na energetically, parang ang baba-baba ng energy mo, yung energy level mo. Maybe it's part of your, I don't know, karma. Yeah, meron kasi dito nagkasakit. Whatever you guys done wrong, siguro sa pera, guys, ingat-ingat. Yeah. Meron kasi dito, kinakarma na lang dahil grabe kung pagdating sa trabaho, hindi na nagde-day off. Parang araw-araw na lang pumapasok, walang day off. Tuloy, kinakarma ka na lang. Ikaw na lang din ang ikaw ang naglagay ng sitwasyon mo dyan na magkasakit ka. Kasi hindi mo pinapakinggan ang sarili mo. You have to listen to your body. Ang pera andyan naman lagi, kumikita ka pa rin naman. Blessings pa rin yan sa inyo kapatid. Kumikita ka pa rin naman. Nakakabayad, nababayaran mo pa rin naman ang mga expenses mo. Mga bayarin mo. Pagka hindi maganda ang pakiramdam, listen to your body. It's time to heal, magpa-doktor kung kailangan magpa-doktor. Kaya nga siguro talagang pinag-usapan ka dahil napapansin nila na physically hindi maganda ang pakiramdam mo, no? Or physically napapansin nila yung pamumutla mo. O yung pagiging haggard mo. It's time to take a break. O siguro, I'm also getting like baka buntis yung iba dito sa inyo. Yeah. Kasi nung energy na about body, nararamdaman ko yung tiyan ko. So, this could be about something about your stomach. Baka ikaw ay buntis. Yung iba dito na hindi alam na buntis, ano? Magpa-check up ka, kapatid. I know na mahirap paniwalain or siguro financially, ano? I don't know kung ano yung sitwasyon ninyo. Meron kasi dito parang
ayaw mabuntis, hindi tanggap ang mabuntis, but this is part of your karma. Ikaw lang din ang nagdala or kagagawa nito. Be responsible. It's time to take action, that responsibility to correct it. Itama ito. Magpa-doktor, ingatan na iyong sarili. Kaya tuloy na pag-usapan ka ng mga tao sa paligid mo. Yeah. Siguro naging abusado ka sa sarili mo. I'm sorry guys ha. Hindi porke na, again, kinukuha ko lang yung energy dito. Kagagawan mo to, kapatid. Nobody's perfect. But again, it's time to awakening you. Ginigising ka ng universe, especially during this reading. Kung iba yung pakiramdam mo, sabihin natin buntis ka, it's time to take action. Listen to your body, listen to yourself. Andyan yung sagot. Hanggat may suporta, ayan supportive ka naman. Sinusuportahan ka ng universe. May ibang story naman dito. Huwag mabahala pagdating sa pera. Kung padoktor ka. Continue on praying and believe in God. Manalangin kay universe. Sabihin mo, universe, paano kung padoktor ko lang yung pera ko? Kailangan ko ng tulong. Ayan, unexpected darating ito sa inyo. Ang tulong. Someone is coming, or siguro makakatanggap ka ng bonus. Yeah. Meron doon energetically, mga kapatid, awakening. Siguro pinag-usapan ng mga tao yung mga readings mo. Psychic, healer, kung ikaw tong healer, no? Psychic, gifted. Pinag-usapan ng mga tao itong gifted mo. Napaka-gifted mo. Epektibo. That's why these people watching you, following you. Yeah, again, marami nakikinig sa inyo. You're like a leader. You're like an angel. See? Malakas dito sa inyo mga kapatid. You're like an angel in disguise. You can predict. You can see a future. You're like a boss. Lahat ng mga tao, no? They are listening to you. They followed your order. Sinusunod ka nila. They are looking up to you. Yeah. They looked up to you. Sorry mga kapatid. They look up to you. Again, you're like a leader. A leader type. Siguro, music. Malakas dito yung music. Especially sa mga synchronicity. Yeah. Pay attention mga kapatid. You might be, as a psychic ka, no? Yung iba dito. It doesn't have to be, but pay attention sa mga music. May mga music or angel number na lumalabas. There's something, a message na galing kay universe sa iyo. Pay attention to that. Siguro, hinihiling mo to, pinipray mo kay universe, may sinyalis, a sign, ito na, paparating na, ang tulong. Lalo-lalo na sa pera. Claim this, unexpected income. Lalo-lalo ka talaga pag-uusapan ng mga tao dahil blessed mo. There will be a blessing in disguise. Maybe marriage. A new person. It could be a new person, somebody. Yeah, unexpected. Maybe marriage offer, new partner, or a reward. Or it could be your partner, no? Biglang magbigay ng regalo sa inyo. Unexpectedly, so soon. It could be 27, 1 month from now. We have here 2 and 7, 38, 2, 7, 38. It could be, you could be March, August, February, July. We have your earth sign and the judgment, and I think the judgment is air sign, Libra. Yeah, so okay, so pay attention mga kapatid. Claim this unexpected help from the universe. Hiniling mo to kay universe. Meron sa inyo dito. I'm also hearing like marami sa inyo dito makakatanggap ng unexpected blessing, help, guidance from the universe. Yeah, claim nyo yung mga kapatid and continue on working hard. See? Hard work pays off. Lalo ka talagang pag-uusapan ng mga tao dahil napaka-hardworking person mo. Again guys, ang trabaho laging andyan. Pinapariman ng universe sa inyo. Ang trabaho andyan lang naman. Hindi yan mawawala forever.
dapat i-priority mo ang iyong sarili. Love yourself. Take care yourself. Take a pause. Mag-day off ka. Magbakasyon ka. Deserve mo ito. Meron kasi dito, samut-saring blessings. So, yeah. Lalo kang pag-uusapan ng mga tao. What else? Pasensya na guys sa ingay talaga ha. Alas 7 na ng hapon dito or gabi. Talaga yung kapitbahay oh. You are caring. Yeah. You are caring and loving. Sa pinag-usapan ng mga tao ito, napaka-sweet mong tao, ano, caring. So, sabihin natin na may nakitaan ka siguro na nahirapan o nagbubuhat ng mabibigat at ikaw naman itong to the rescue. So, these people, yeah, appreciate you. So, na-appreciate nila yung pagiging matulungin mo, kapatid. Okay, nagpapautang. So, ikaw din itong nagpapautang. So, marami ka natutulungan, kapatid, ano? So, napag-usapan ka ng mga taong ito dahil alam nila na malaking tulong ka sa kanila. Or, lalong-lalo na pagka may mga problema sila, andyan ka, no? Yeah, you are willing kang magbigay kahit magkano. I mean, hindi naman lahat, ano, but at least ikaw yung tao na hindi madamot. So, yeah, madali kang malapitan. Again, napag-usapan ka dahil siguro may planong umutang ang tao ito, kung ikaw itong stable, mapera, mayaman, or siguro mga katulong, kung ikaw ito may katulong, kapatid, baka napag-usapan ka ng iyong mga kasambahay, ano, na humingi ng tulong sa inyo, or siguro pauna, no, magpa-advance payment, yeah, advance na sahod, that could be also. Hindi tumutupad sa pangako. Again, meron naman dito, napag-usapan ka dahil siguro, again, baka kinarma. Ikaw siguro, meron ditong kinarma na dahil hindi tumupad sa pangako. I'm sorry ha, hindi to sa lahat. Very specific here. Kaya siguro, nagkaroon ka ng mga struggle lately. Yeah. Okay. Guys, dapat lesson learned, no, mga kapatid, na maging truthful tayo. Kung ano yung pinangako natin, tutuhanin natin. Dahil, ayan si universe, oh. Isang ano lang ni universe, pagka nalaman ng universe na hindi ka naging totoo, may pinangakuan kang tao, nangutang ka, nangako ka na gito ganyan, tapos, I don't know, whatever situation, no? Hindi ka naging totoo, nagkamali ka, yan. Whatever you do, meron itong kinarma. Sinabi ko na kanina, may kinarma sa inyo dito. Yeah, so people talk behind your back dahil meron itong hindi ka tumutupad sa usapan o hindi ka tumupad sa pangako. Emergency person, a person easy to reach out, madaling malapitan. So, ito naman yung kanina na napaka-caring, madaling malapitan, ano? Hardworking. So, again, workaholic. Yeah, confirm. Napaka-workaholic mong tao, mga kapatid. So, alam na alam ng mga tao na napaka-workaholic mo. Again, guys, mga kapatid, ingat-ingat. Love yourself. Take a pause. Mag-day off ka kung kailangan. Ang trabaho laging andyan, but ang buhay, isa lang ang buhay natin. So, ingatan ang ating buhay, ang ating kalusugan. Magpa-doktor kung kailangan pa-doktor. Kung kailangan mag-excuse, maghingi ka ng excuse, no, or mag-excuse ka sa boss mo or sa whoever. Yeah, and people believe that you are a hardworking person. Maintindihan nila, kapatid, kung hihingi ka ng day off, leave of absence, maintindihan naman ng boss mo. They know that you are a hardworking person and they believe that. They trust you and they will let you have that day off. All right? And they know that you are a hardworking person, workaholic. Yeah. So that's it for today, mga kapatid. I love you guys and I hope to see you again next time in my next reading. And thank you. And ingat po kayo palagi. I love you. Bye.